dinimonize ninyo yung salitang insertions. Iyan dami palang mga insertions. It has been a practice during previous administrations. That includes the past administration. Ngayon lang ito sumabog mga kababayan. O di ngayon, damay-damay na kayo. Ito ngayon ang gustong paimbestigahan mga kababayan. Sabi dito sa balita. Kasi pati si Sara mayroong insertion 1 billion. And this happens nung panahon ng kanyang tatay. Sabit pati si Harry Roque. O diba? Ipulong. Kaya tama po yung mga sinasabi natin. Talagang ang korupsyon sa gobyerno po, matagal nang nangyayari sa Department of Public Works and Highways. At magpasalamat po tayo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismong nanguna para sa pagpapaimbestiga nito. Kailan gusto nilang baliktaran yung ating Pangulo sa pamamagitan po ng pagsabit kay Martin Romualdez. Kahit walang ebidensya na naglilink kay Martin. Ang importante niya isabit natin sa pamamagitan ng mga kwento. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pati si Sara Duterte sabit sa insertions. Yan kasi mga kababayan, dinimonize ninyo yung salitang insertion. Yun pala, pati si Sara Duterte kasama sa mga political personalities na nasa likod ng mga insertions. Paano naman niya, Mr. Maravillas, nangyari ang ganon? Sabi ko sa inyo, itong issue sa insertions, hindi po ito bago. Ginagawa ito during the past administrations, naging kalakaran na po ito. Bawat administrasyon, may sariling kwento po ng insertions. At yung mga issue sa flood control anomalies, dekada na po na nangyayari. Naging kalakaran na po sa gobyerno. Kaya nga po yung SOP, Standard Operating Procedure, yun ang ibig sabihin ng SOP, which means kickbacks. Naging Standard Operating Procedure yung pagnanakaw. Synonymous term na po yung SOP sa kickback. Pag sinabing SOP po, kickback, pagnanakaw, naging normal na po. Ito yung gustong tuldukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagkakagulo sila. Gusto nilang baliktaran yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng pagsabit muna kay Martin. Yung ating Pangulo, sa totoo lang, yun ang ultimate target nila. Kaya sinasabi nila palagi, nasaan na niya yung big fish na sinasabi na ipapakulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasa isip nila, ang big fish, walang iba, si Martin Romualdez at yung ating Pangulo. Pag hindi na ipakulong si Martin, pag hindi po na ipakulong si Martin, at yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi na ipakulong yung sarili niya. Ang ibig sabihin, wala man anyang big fish. Yan po ang gustong mangyari nila, mga kababayan. Pero that is impossible. Kasi po, hindi pwedeng puro kwento lang. Malinaw na walang ebidensya pointing to Martin Romualdez. Kaya ang ginagawa nila mga kababayan, puro lang propaganda. Ano ba po? But anyway, ibigay ko muna sa inyo itong kwento na pati pala po si Sara Duterte may 1 billion insertions at gustong paimbestigahan. Ito ngayon yung balita. BP should be held accountable over DPWH 1 billion fund requests. Vice President Sara Duterte cannot allegedly wash her hands of the issue surrounding the supposed 1 billion request in the budget of the Department of Public Works and Highways following the emergence of the so-called DPWH leaks that allegedly link her, Davao City Representative Paulo Duterte, former presidential spokesperson Harry Roque, and other high-ranking officials to budget allocations during the Duterte administration. Di ba, mga kababayan? Yan kasi
dinimonize ninyo yung salitang insertions. Iyan dami palang mga insertions. It has been a practice during previous administrations. That includes the past administration. Ngayon lang ito sumabog mga kababayan. O di ngayon, damay-damay na kayo. Ito ngayon ang gustong paimbestigahan mga kababayan. Sabi dito sa balita. Kasi pati si Sara mayroong insertion, 1 billion. And this happens nung panahon ng kanyang tatay. Sabit pati si Harry Roque. O diba? Ipulong. Kaya tama po yung mga sinasabi natin. Talagang ang korupsyon sa gobyerno po, matagal nang nangyayari sa Department of Public Works and Highways. At magpasalamat po tayo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismong nanguna para sa pagpapaimbestiga nito. Kailan gusto nilang baliktaran yung ating Pangulo sa pamamagitan po ng pagsabit kay Martin Romualdez. Kahit walang ebidensya na nagliling kay Martin, ang importante niya isabit natin sa pamamagitan ng mga kwento. Kapag sinabit natin si Martin, sabit yung Pangulo. Gusto nilang idamay. Mina-mindset tayo, mga kababayan. Ito ang sinasabi natin. Naghahanap sila ng big fish. Ang big fish na nire-refer nila, si Martin at yung ating Pangulo. Kaya pag hindi nakulong si Martin, hindi pinakulong ng ating Pangulo yung sarili niya, walang big fish anyang nakulong. Gagawin ba yun ng ating Pangulo na magpapaimbestiga? Kung sabit siya, magpapaimbestiga pa siya. Nagpaimbestiga yung ating Pangulo kasi alam niya kung sino yung mga sabit at hindi doon kasama yung kanyang sarili. Kasi kung kasama yung sarili niya sa sabit dito po sa mga anomalya, nanahimik na sana siya. Tama? Mga kababayan, the fact na yung ating Pangulo mismo yung nag-lead para sa pagpapaimbestiga, ibig sabihin nun, malinis kasi yung ating Pangulo sa issue ng korupsyon sa DPWH. Unang-una, siya po ang nag-expose nito sa kanyang zona. Di ba? Yung zona nung July. And comes now mga kababayan, the series of activities na ginawa niya. In-establish niya yung sumbong sa Pangulo para i-expose, tumulong yung ating mga mamamayan sa pag-expose sa mga anomalya na nangyayari po sa mga public works projects. Tama? Ito na nga po. Sunod-sunod na naglalabasan yung milagro. Kasama pala, mga kababayan, si Sara Duterte. May 1 billion insertions. So sabi dito, this was asserted by House Deputy Minority Leader in ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino following the release of details and identifying the proponents and sponsors of projects included in the DPWH budget proposal. Tino said information has surfaced from the DPWH regarding budget allocations and insertions during the Duterte administration. He said Vice President Duterte could not claim innocence as she allegedly had several DPWH projects when she was mayor of Davao City that she should be accountable for and that should also be investigated. Diba? Naglabasa na mga kababayan. Ngayon ninyo sabihin na malinis ang mga Duterte. Hindi involved sa korupsyon. Dinimonize ninyo yung mga insertions na pag nasabit ka sa insertion, ang ibig sabihin, sabit ka sa kickback. Di lahat sabit. Ba? Nagkasabit-sabit na. Tayo nagsimula nitong dinimonize ninyo yung insertions. Di ba? Pag sinabing nag-insert, nang-kickback na. Yun ang gusto ninyong isipin ng mga mamamayang Filipino. Yan tuloy. So hindi ka niya pwede na maghugas kamay, sabi ni Tino. Si Tino po, hindi yan Marcos supporter. Anti-Marcos yan. Kaya huwag ninyong iakusa sa ating Pangulo na ito'y black propaganda na naman ng mga Marcos forces. Hindi man po kasama sa Marcos forces ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black, may sarili din silang prinsipyo, may sarili ding agenda.
Hindi pwedeng impluwensyahan ng ating Pangulo. Kaya itong mga sinasabi ng ACT Party List, kanila itong kwento. Yung sabi dito, Tinio cited a social media news channel that reported there were 16 line items allegedly worth a total of 1 billion pesos. 1 billion corresponding to projects that Vice President Sara Duterte reportedly requested to be included in the 2020 DPWH budget when she was still mayor ng Davao City. According to Tinio, these are separate from the alleged 51 billion allocation that reportedly went to Davao City Representative Pulong Duterte, which was earlier allegedly confirmed by late DPWH Undersecretary Cathy Cabral. So kung may 51 billion na allocation, insertions, napunta mga kababayan kay Pulong, may 1 billion na din pala na insert, napunta kay Sara Duterte nung mayor pa siya. Di ba, mga kababayan? This is on top of the 51 billion that allegedly went to Congressman Duterte, Pulong. The lawmaker also said it was allegedly not surprising that members of the Duterte family and Malacanang officials were able to request large project allocations when they were in power. He further claimed that it was during this period that was he described as unprecedented plunder of the DPWH budget allegedly began. So nagsimula po sa panahon ng Duterte administration. Kaya nga po yung papaimbestiga ng ating Pangulo the past 10 years. Yung mga kasabwat, mga kakampi nila, kasabwat na rin po. Si Jinggoy kasi kasama sa pinapaimbestigahan ngayon. Kasama sa testimony po ni Alcantara, ni Bryce Hernandez. At malamang in the coming weeks, lumabas na po yung possible warrant of arrest laban sa mga senador. Baka kasama na doon. Ito na yung mga big fish, mga kababayan. Kasama si Jinggoy. May case build up na po sa mga senador na to. Si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, si Joel Villanueva, pati nga si Nancy Binay. Baka kasama na rin po si Mark Villar, dating DPWH Secretary po, panahon ni Digong. Yung sabi dito sa balita, Tinio said, the investigation should cover the years 2016 to 2022 anya, and that officials during the period should be held accountable. The lawmaker called for a comprehensive and impartial investigation to determine accountability and ensure that those responsible for the alleged anomalies in public funds are held to account. So sabi dito sa balita, based on social media news channel report, the information came from alleged DPWH leaks or documents obtained by the network containing a list of proponents or sponsors of projects included in the agency's budget proposal. The report said all 16 allegedly requested projects of Vice President Sara Duterte appeared in the 2020 General Appropriations Act or GAA. The report said all 16 allegedly requested listed under the name of then Mayor Sara Duterte and Regional Director Alan Borromeo ng Region 5, yung DPWH. All the line items were reportedly road projects with 15 located in Davao City and 1 in Davao del Sur. Dapat ito, mga kababayan, busisiing mabuti. Ito na yung susunod na titingnan po sa mga susunod na linggo at buwan. Kaya hintay-hintay lang po kayo. Yung sinasabi ninyo mga big fish na ang gusto ninyong tumbukin po, yung ating Pangulo at si Martin Romualdez, ang big fish talaga po nandyan sa kampo ninyo. Huwag kami, kaya gusto ninyong iupo na si Sara para yung investigasyon sa mga anomalya sa DPWH hindi na matuloy at yung mga kalyado ninyong mga politiko hindi mapanagot. Yan ang pinakang malinaw na kwento, mga kababayan.
Kaya sabi dito sa report, the report also said Davao City Representative Duterte allegedly had 16 line item projects worth more than 764 million, with 14 reportedly included in Digaa. It added that 2 out of 4 projects listed under Roque's name, it's worth 2 million pesos, were included in Digaa. According to the report, the 4 requested items were located in Ifugao, Batangas, Cavite, and Laguna. Sabi ko sa inyo, tama yung kasabihan, ang mainakusa, ang matinao, sabi digdi sa samo, ang matinao anya maginibo, ang mainakusa ay siyang may gawa. Yung mga Duterte po, mainakusa. Lalo si Sara, akusa ng akusa. Ayan tuloy, lumitaw. Biglang lumitaw ang kwentong ito mga kababayan ng DPWH leaks. May 1 billion insertion pala siya. On top sa 51 billion pork barrel fund na na-release and confirmed ni Cabral mismo sa kanyang testimony sa Senado o sa Congress. Yung congressional investigation po. So ang daming mga exciting stories. Papunta pa lang tayo sa exciting part, mga kababayan. Sa issue ng flood control anomalies. So hintay lang po kayo. Sa pagpasok ng 2026, siguradong sasabog ito sabay-sabay sa kanilang pagmumukha. Di ba po, mga kababayan? So, abangan po natin kasi kaabang-abang talaga ang mga kwentong ito. Yan lang muna. Atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley. Yung mga gusto na mag-try po nito, mainam po ito sa mga cancer patients. Mag-message na lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur, Aris Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.